Hebreo Kabanata 2. Kung gayon, ay nararapat nating pagukulan ng mas masikap na pakikinig ang mga bagay na narinig na natin, baka sa anumang panahon ay mahayan nating silang mawala. Pagkat kung ang salitang sinalita ng mga anghel ay matatag, at ang bawat paglabag at di pagtalima ay tumanggap ng isang makatarungang kabayaran ng gantimpala. Paano tayong makakawala, kung pinababayaan natin ang napakadakilang kaligtasan, na sa una ay sinimulang salitain ng Panginoon, at pinagtibay sa atin nilang nakarinig sa Kanya. Ang Diyos din naman ay nakikisaksi sa kanila, kapwa ng may mga tanda at mga kababalaghan, at ng may iba't ibang himala, at mga kaloob ng banal na diwa, ayon sa kanyang sariling kalooban. Pagkat sa mga anghel ay hindi niya ipinailalim ang sanlibutang darating, na tungkol dito ang sinasalita namin. Ngunit ang isa sa isang tiyak na dako ay nagpatotoo, na nagsasabing, ano ba ang tao, na ikaw ay maalalahanin sa kanya? O ang anak ng tao, na dinadalaw mo siya. Ginawa mo siyang isang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, at inilagay siya sa ibabaw ng mga gawa ng mga kamay mo. Inilagay mo ang lahat ng bagay sa pagpapailalim sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkat doon na inilagay niya ang lahat sa pagpapailalim sa ilalim niya, ay wala siyang iniwang hindi na ilagay sa ilalim niya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikita na ang lahat ng bagay ay inilagay sa ilalim niya. Ngunit nakikita natin si Jesus, na siyang ginawang isang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel dahil sa pagdurusa ng kamatayan, ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay makatikim ng kamatayan dahil sa bawat tao. Pagkat ito ay nababagay sa Kanya, naukol sa Kanya ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay, sa pagdadala ng maraming lalaking anak sa kaluwalhatian, upang pasakdalan ang kapitan ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa.